strength, I will go. I will go where you lead me. I will go where you lead me. Who will go for us? I will go. I will go where you lead me. I will go where you lead me. Here am I. Send me, Lord. I will go. Because my eyes have seen the King, I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where you lead me. I will go where you lead me. Who will go for us? I will go. I will go where you lead me. I will go where you lead me. Here am I. Send me, Lord. I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I. Send me, Lord. I will go. I will go. I will go. I will Isang mabuting bagay ang manalangin sa Diyos, kaibigang tapat at sandigan ng lahat. Mga pangako niya'y liwanag at gabay, kagalakan, kagandahan niya'y magpakailanman. Ano pa nga ba ang hahanapin ko? Pagpapala ay binubuhos sa piling ko. Tinubos sa kasalanan, buhay ko'y pinayaran. Pag-ibig mo, Jesus, dakila
Ayan, God first morning po mga kapatid. At salamat sa patuloy na biyaya ng Panginoon sa umaga na ito, no? At muli, makakasama natin siya sa umaga na ito at tayo ay muling pinagpala ngayon, araw ng linggo. Masarap ang tulog. Medyo naubo ko kagabi pagising ko, no? Pawis na pawis yung likod ko. Grabe, napakainit, no? Napakainit. Mukhang kailangan na talaga mag-aircon, pastor. At teka muna at tayo muli munang kalimutan muna natin yung init, ano? Kalimutan muna natin yan. Dito muna tayo sa ating devotional, mga kapatid. Sa lahat ng mga narito ngayon, habang naggagayak si Pastor ng kanyang PowerPoint, ay God first morning po sa inyo. Ate Reby, good morning po. At gayon din naman si Ate Lorna, Ate Mitch, Sister Sweetie, yan, Sister Teresita, Sister Josephine, yan, welcome po ulit sa Piñaranda Church. Ay mga taga Piñaranda, mga tatlo sila masisipag na umaattend dito pag umaga. Nanay ni Risa, Sister Annie, nandiyan ka pa sa Kodli. Kaway-kaway si Sister Annie, no? At sa iba pa mga papasok pa lang, magandang umaga po sa inyo. Sa umaga na ito, God first morning po. Magandang unahin ng Diyos sa bawat umaga, mga kapatid, ano? Para buong maghapon natin ay masaya, mga kapatid. Teka lang ha, Pastor, kamusta po? Medyo okay na po ba? Wala po kay Melbs. Ah, na, PowerPoint as background. okay. Question mark. Nakita niyo po? You can now set. Eh, na-accept ko ba yung request? Share? Na-accept ko naman. Vigo. Ba't yun? Hmm. Yung advance. Meron ng dilaw na marker. You can now share slides as background with the center lineup. Ano yun? Bago ah. Hindi ko alam ah. Screenshot niyo po. Tingnan natin mamaya. O kaya screen share niyo po ngayon para makita ko. Ayusin natin. Mga kapatid, sandali lang. May ayusin kami sandali. Ano? May bago yata sa Zoom.
Mga kapatid, sandali lang at nag-update yung sa Zoom. Ayos lang ni Pastor. Ayan mga kapatid, counting po man nagkaroon ng pagbabago yung Zoom update. Batik dalawa kami na windang ni Pastor ngayon, pero okay na ngayon, ano? So mga kapatid, atin ang pakinggan si Pastor. Pastor, God first morning po sa iyo at sa lahat ng mga narito ngayon. Kaya na po. That first morning po at sa lahat po ng ating mga kapatid na nariyan ngayon sa live. Sa mapagpalang umaga po sa inyo pong lahat. So ngayon ang ating pag-aaralan, ipinangaral debates ang Sabat. So part 4, so grabe itong history natin, ano? Napakaganda pag-aralan po history ng Seventh-day Adventist. Paano tayo nagsimula? So tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na siyang mapagmahal, mayaman sa biyaya, at nagkakaloob ng mga spiritual gifts na siyang Diyos ng mga disciples at ni Abraham. Kami rin po ay patuloy na sumasamba sa inyo. Kayo po ang siyang aming tagapagligtas at muling babalik para po sa amin at makakasama namin din sa langit na bayan. Panginoon, sa umaga na to, aming inilapit ang aming pong maikling pag-aaral. Gabayan niyo po na kami, Panginoon, at kayo po ang siyang magbigay sa amin ng karunungan. At marami po kami ma-reflect ngayon po na umaga. Salamat o Diyos sa pag-ibig ito sa amin, sa pagdinig ng aming dalangin, sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ayon po dito sa ating pong talata, Gawa 18:9, huwag kang matakot, kundi magsalita ka at huwag kang tumahimik. Sabi dito, no? Huwag matakot, kundi magsalita. Ang sabi dito sa Gawa 18:9, sabihin mangaral talaga. Ilang basta-basta na magkukulong lang tayo kung saan mga kapatid. Ipangaral talaga natin ang buong pabalita ng ating Panginoong Diyos. Si Bates, gaya ng nabanggit natin, ay walang nararamdamang hiya sa kanyang katawan. Ibig sabihin, kumbaga sa Bates ay matapang ang hiya pagdating sa pagsasabi sa iba ng tungkol sa Sabat. Ngunit isa sa kanyang pinaka-kapansing-pansing mga pagkabigo sa paksa ay ang kanyang sariling asawa. Grabe, no? Kundi lang ako may supportive akong asawa, si Joseph Bates, yun ang kanyang pagkabigo. Sarili niyang asawa ba? Sabi dito, kahit na sumulat siya ng libro tungkol sa paksa, ay palaging iniinis siya. Marahil ay naging matigas ang ulo nito gaya niya. Bunga nito, ipinangilan niya mag-isa ang banal na Sabat. Malungkot yan, ano? Si Joseph Bates na mahusay, mangaral, maraming librong sinusulat. Yung sarili niyang asawa, hindi niya naakay. Matigas ang ulo.
Kayo ba, meron ba kayong misis na matigas ang ulo? Ang misis ko ay mabait ito. Masunurin ito. Ako pala masunurin. Si Bates ay grabe yung kanyang naranasan, mga kapatid. Sinasabihan ng tradisyon ng Fair Heaven na inihahatid palagi ni Kapitan Bates ang kanyang asawa sa kanyang karwahe patungo sa iglesyang Kristiyano tuwing linggo. Ngunit siya mismo ay hindi pumapasok upang sumamba sa sabat ng Papa. Ayan. Kasi sabat ng Papa yan, yung linggo eh. Inihahatid niya yung kanyang asawa, yung pala. So ang sasakyan pa noon ay karwahe. Kapag kami karwahe ka noon sa panahon na yun, ikaw ang isa sa mga mayaman. Ayan, ng mga tao noon, may karwahe ka. Babalik siyang muli para sunduin siya pagkatapos ng simba. Ang magandang balita ay tinanggap ni Prudence Bates ang ikapitong araw noong 1850. Ayun, ang asawa pala niya, ang pangalan ay Prudence. 1815 tinanggap yung sabat bilang halimbawa. Ang kanyang mga panalangin at walang tigil na pasensya sa wakas ay nagbunga. Tulad ng marami sa ating mga kaibigan at pamilya, tila nakikinig siya bagaman parang hindi. Higit pang mabuting balita para kay Bates ay ang paghikayat niya kina James at Ellen White sa ikapitong araw marahil noong November 1846. Iniulat ni James sa kalaunan na sa pamamagitan ng pagbabasa ng Seventh-day Sabbath, perpetual sign in ni Bates, tumibay ako sa Sabat at nagsimulang ituro ito. So yung naka-impluensya na mangili ng araw ng Sabat sila James White at Mrs. White ay si Joseph Bates. Yung una tinanggihan pero kalaunan, talagang niyakap din yung pangingili ng araw ng Sabat. Ang pagtanggap na iyon ay nagtakda ng yugto para sa pagbuo ng Seventh-day Adventism. Mula sa puntong iyon ay nagsimulang magtulungan sina Bates at ang mga Whites. Sa wakas, nagsimulang pumalaw ang mga pangyayari pagsapit ng Disyembre 1846. Ang Seventh-day Sabbath ni Bates ay tila umabot sa kanlurang New York. Ibig sabihin maraming naabot, mahaba yung naabot ng pangingili ng sa pangangaral. Sabi pa dito, sa huling bahagi ng taon ay inasahan ni Bates at James na makipagkita kay Hiram Edson, Prosher at F. Behan, ang mga nagtaguyod ng pag-unawa sa mga makalangit na sanktuaryo. Yun yung unang napag-aralan natin eh. Pinuntahan nila ito. Yung nagtaguyod ng sanctuary doctrine. Sa tahanan ni Edson sa Port Gibson, New York, ngunit pinigil ng mga pangyayari si White sa silangan. Bakit kaya? Ang isang bagay sa mga pag-uusap ay ang ikapitong araw na Sabat na inaangkin ni Edson na naging pabor siya sa loob ng ilang buwan, ngunit walang katiyakang pagkahikayat. Nagpakipot pa, no? Ngunit pagkatapos ng pagpapahayag ni Bates, kung saan si Edson ay halos hindi na makatayo sa kanyang upuan, tumayo si Edson at sinabing, "Kapatid na Bates, iyon ay liwanag at katotohanan. Ang kapitong araw, ang Sabat at ako'y kasama mo upang mangilin." Ganyan ang talagang nahihikayat sa tamang aral basta't nagsasaliksik ng Bible. Tulad ko ni Edson, talagang bukas siya sa pag-aaral ng Bible. Kapag kasi talagang ikay nagsasaliksik, malalaman mo yung katotohanan. Pero kung tumigil ka na para magsaliksik, hindi mo malalaman ang katotohanan eh. At kung titigil na si Bates sa pangangaral, hindi na niya maabot itong mga tao na itong mga key person, di ba? Si Bates kahit na nabigo, kahit na nireject, tuloy-tuloy pa rin yung pag-share niya ng gospel. Kaya noong huling bahagi ng 1846, nakita natin ng isang grupo ng mananampalataya na nagkakaisa sa tatlong pangunahing doktrina. Ang ikalawang pagparito, ang Sabat, at ang sanktuaryo na nasa langit. So yung grupo ng mananampalataya na ito, sila Hiram Edson, si Joseph Bates, at saka si James White. Ano yung doktrina ng tatlo na pinanghawakan? Second coming, Sabat at sanctuary. Yung palang yung pinanghawakan nilang doctrine. Ang yugto ay itinakda para sa pagbangon ng Seventh-day Adventism. So sa punto na ito, mga kapatid, hindi pa nila alam yung tungkol sa health reform.
o hindi pa nila alam yung stewardship sa panahon na ito. Ibig sabihin, kumakain pa sila ng karumal-dumal that time. Kasi yung palang ang nadiscover nila sa Bible eh. Ikalawang pagparito, Sabat at Sanctuary. O maaring ayon sa ating pananaw ay mabagal mamuno ang Diyos. Hindi, ngunit tiyak na namumuno siya. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging matyaga sa iyong pamamatnubay. Hindi mabagal ang Panginoong Diyos, mga kapatid, no? So ayan na nga yung ating pinaka-text. Huwag kang matakot, hindi magsalita ka, at huwag kang tumahimik. So yan ang sinasabi sa atin. Huwag tayong matakot, huwag tayong tumahimik, kundi mangaral tayo ng mabuting balita. So dito, hindi mabagal, mga kapatid, ang pamumuno ng ating Panginoon. Bagkos ang Panginoong Diyos ay in order. So inuna niya yung aral tungkol sa second coming, pagkatapos sanctuary, pagkatapos Sabat. Yun yung tatlong doktrina na una na natutunan nung tatlo ni Joseph Bates. Ngayon, nakabuo tuloy ako ng sequence ng Bible study. Ayan, na maaari nating i-share, no? Yung unang-una ay yung second coming, mga kapatid. Kapag tayo ay magba-Bible study, una nating gagawin ay second coming ang ibabahagi natin. Kasi kung naniniwala naman yung binabible studyhan natin sa Bible, hindi mo na kailangan idiin pa sa kanya yung Bible, di ba? Hindi mo na kailangan i-Bible study sa kanya yung Bible mismo na topic. Kundi dumiretso ka na sa second coming. And then after nun, tungkol sa sanctuary doctrine. Kasi mga distinct doctrine yan ng Seventh-day Adventist eh. At saka Sabat. Yun. Kasi kapag magba-Bible study tayo, yan sa mga layman, check upin nyo, parang doktor, di ba? Check upin nyo muna yung bina-Bible studyhin nyo. Kaya tatanungin nyo, ano na ba yung mga pinaniniwalaan mo? Naniniwala ka ba sa Bible? O pag naniniwala na sa Bible, wag mo lang Bible studyhan ng Bible, tatagal lang kayo, di ba? O, kapag naniniwala na pala siya na hindi kailangan ng karumal-dumal na hayop para kainin, wag na natin i-Bible study yun. Doon na lang sa mga hindi niya pinaniniwalaan para mabilis. Ang punto ngayong umaga na ito, mga kapatid, huwag matakot, huwag tumahimik sa pangangaral ng katotohanan. Dahil katotohanan yung ipinapangaral natin. Marami nga dyan makakapal ang mukha, mga scammer eh, di ba? Marami nga dyan mga makakapal ang mukha, sige salita, pero manloloko. Pero dito, mga kapatid ko, ang sinasabi po dito, huwag matakot. Bakit? Katotohanan yung nasa atin. Kapag tayo ay nasa katotohanan, pag tayo ay nasa tama, ipaglaban natin dahil yan ay sa Panginoong Diyos. Kakampi natin ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Yan. So ngayon po umaga, patuloy natin isama sa panalangin ang ating pong mga kapatid na ginagabayan ng Panginoon, ang mga may karamdaman at lalo na yung mga taong nahihirapan sa mga oras na ito. Patuloy natin isama sa panalangin ng bawat isa na tayo ay mahimok mapangaral ng mabuting balita sa lahat ng mga tao. Okay po? So salamat sa inyong pakikinig at happy God first morning po sa ating po mga kapatid. Kuya Melbs, balik ko na po sa inyo ang pagkakataon. Okay po. Salamat po, Pastor. At sa magandang lesson na yan, kwento ni Joseph Bates, ano? So grabe, no? Yung palang asawa niya noong una hindi sa kanya sumuporta. Marami nakaka-relate dito, mga kapatid, ano? Masarap na suportado tayo ng ating mga mahal sa buhay sa ating paggawa, no? Ano yung aral na makukuha natin sa lesson nito? Yung huwag tayong sumuko, ano? Ng ni Pastor, huwag sumuko, patuloy natin ipangaral ang katotohanan. Isa pa yung pananampalataya at pagtsatsaga. Bagaman si Joseph Bates ay hindi siya sinusuporta ng asawa niya noong una, nanampalataya siya at nagtyaga. Madalas siya nananalangin, pray siya, no? Kaya yung pangalawang punto ay kapangyarihan ng panalangin. Kapag kaya tayo nananalangin talagang at magtitiwala sa kanya, siguradong yung ating mga hangarin ay na maganda ay may bibigay sa atin. At sa pangatlo, sa gabay ng Diyos. At ito ay kala natin mabagal ang Panginoon, ano? Sabi nga dito, pero hindi. Lahat ay magaganap ayon sa God's perfect timing, ano po? God's perfect timing. So yan, bago tayo lumipat sa kabila, ipanalangin natin ang ating mga sarili na
tayo bilang isang mga mananampalataya ay maging matyaga at patuloy na magtiwala lamang sa Kanya. Let's pray po. Maiksing panalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa umaga na ito, salamat muli sa halimbawa ng buhay ni Joseph Bates. Siya ay naging matyaga, mapanalanginin at nagtiwala po sa inyo. At sa iyo lang humpay na napakalat ng kanyang nalaman ng balita, mabuting balita ng kaligtasan sa amin ngayon, sa mga nakikinig ngayon. Tulungan niya rin po kami na maging halimbawa namin si Joseph Bates kung paano niyo siya ginamit. Gamitin niyo rin po kami, o dakilang Diyos, kung paano niyo siyang tinuruan na maging tapat, matyaga, at mapanalanginin. Gayon din naman ang aming dalangin para sa amin. At sa pagpapatuloy namin ay patuloy niyo po kaming samahan sa matuto pa sa mga lesson sa God First Morning Councils on Stewardship mamaya. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po mga kapatid, let's tune up sa kabila at tayo ay muling matuto pa ng mas marami pa sa mga reflections and lessons. Alright, sandali lamang. Sa mga bagong pasok po, God First Morning sa inyo. Minsan matagal silang mag-accept or baka naman nananalangin kaya hindi makapag-accept sa mga oras na ito. Hindi siya automatic po. Hala, tagal close ko muna. Dali lamang po, babalik tayo. Hala, bakit? Ayan, sabi na Risa, tama po, patuloy na pag-aaral at pagtitiwala sa salita ng Diyos upang tayo maligtas sa kasamaan sa mundo. Ito yung gandang lesson natin kahapon. Ayan, nakita niyo po. Tunay na yung kasamaan ay nariyan at magwawakas yan sa tamang panahon at hindi dahil walang Diyos kundi nariyan siya dahil mahal niya yung mga tao. Kaya hinihintay niya na pwede pa tayo magsisi mga kapatid po. Pero kaya niya i-stop ang kasamaan anytime. Hindi niya ito ginawa dahil sa limitasyon. Limitasyon na ang kanyang pag-ibig ay patuloy na walang hanggan. Ganyang kabait ang ating Diyos, Panginoon. Bakit ayaw kumunik? Ano nangyayari sa GFM? Hindi nila ma-accept or what? Teka, kukunik tayo sa ibang pamamaraan. Doon tayo sa backdoor papasok. Hindi pwedeng di tayo makapasok. Marami tayong mga pamamaraan po para makapasok lamang. Sandali po nawala yung live nila. Ito. Tapos, nilalang niya ang tao sa kanyang sariling wangis. Ang ibinigay po sa atin ng Panginoon ay yung privilege ng yung lahat ng meron siya ay pamahalaan natin. Tayo ang binigyan ng Diyos ng pamamahala. Yung mga bagay na meron ng Diyos, mahatin na pwede nating mahawakan sa lupang ito. Tayo, hindi si Satanas. Ang masakit lang, yung ibinigay sa atin ng Panginoon na pagkakatiwala, ipinamamahala natin kay Satanas. Kaya nagkakaroon si Satanas. Yun ngayon yung ipinanunukso ni Satanas na mayroon siya. Pero actually, hindi sa kanya yon. Sa atin yun ipinamahala. Yun ngayon yung ipinangmamanipulate niya na kaya niyang ibigay. Kasi dapat tayo sana ang namamahala no. Pero dahil ang tao, yung mga bagay na sa Panginoon na ipinamamahala sa atin, ay hindi natin ipinamamahala
ayon sa kalooban ng Panginoon, ibig sabihin, somebody else manage it for us. And that is Satan. Ginagamit sa kalayawan, ginagamit sa luho, ginagamit sa sariling, alam niyo mga kapatid, yung pakinabangan sa halip na sa layunin ng may-ari. I-share sa gawain, ibigay sa mga mahihirap. Yun mga kapatid. Yun lamang ang point doon. The point is, wala talagang pwedeng ibigay sa Satanas. Diyos lang ang pwedeng may maibigay. Itong mga taong ito na sinasabi natin, akala natin ay, mga kapatid, talaga namang malayo sa kalooban, nagweweteng, nagsusugal, nagnanakaw. Meron naman talaga sila nakukuha, mga kapatid. Pero hindi yan ang kalooban ng Diyos. Ang material na bagay ay dapat nating kunin sa mga bagay na matuwid. Wala ho ibang pagmumulan yan kundi ang Diyos. Kaya binibigyan sila ng chance na isang araw ma-realize nila tulad ni Sakeo, ma-realize na ito ay dapat na isauli sa Panginoon. Tayo ho ang gagamitin niyang kasangkapan na sila ay tawagan na magsisi at manauli sa ating Panginoon. Amen. Ayan. Okay, maraming salamat, Pastor. Sana... Ay, sige po, Pastor. Dudugtungan ko lang yung sinabi ni Pastor Jerry. Kapag reflection lang ako. Kapag hindi natin kinikilala ang Diyos sa pagbabalik ng ating mga kikapo at mga handog, kapag kinilala mo ang Diyos na siyang may-ari ng lahat ng mga bagay at maging ang iyo, ay talagang sa Panginoon yon, kinikilala mo siya nagbigay. Pinahintulutan mo na ang Diyos ang mga siwa ng iyong buhay, maging ang iyong pinansyal. So kapag ganun ang iyong gagawin, inuuna mo ang Diyos, ay nagiging maayos ang iyong buhay at maging sa pangangasiwa mo kasi Diyos ang iyong pinahintulutang mga siwa nito. Pero kapag ginaya natin ang spirito ng kaaway, si Satanas, yung pagiging mapag-angkin, pinahintulutan natin na si Satanas ang mangangasiwa ng 101% o kahit pa 110%. Pinahintulutan natin na si Satanas ang mangangasiwa nito, pero sa dulo nito ay kaguluhan ang idudulot nito. So, yun po, Pastor, ang aking reflection sa iyong mga reflection din. So, yun lang, Pastor Junel. Thank you very much, Pastor Nelson, sa karagdagan na iyong i-share sa umagang ito. Ayan. At may response, Pastor, si Sister Sirin sa inyong sagot. Thanks po, Pastor. Panibagong lesson po. Minsan kasi, umiismid pa tayo pag sinasabi ng iba na blessing to galing sa Panginoon pero alam na galing sa hindi maganda. Dapat nga po palang purihin ang Diyos kasi maski sa masasama ay napakabuti niya. Yan. Okay, walang pinipili ang ating Panginoon, mga kapatid. Lahat po ay mahal tayo ng ating Panginoon. Pastor, pero kung gusto mag-share, bago ko basahin itong dalawang comment po sa ating chat, ang ating kapatid from Sapang Palay, kapatid, kayo po malaya nang magbahagi ng inyong reflection. Okay. Sana. Andyan po ba si... Ayan, bukas na po siya. Sige po, share po. Pwede na po kayo mag-share. Si Sister Net. Yan na tayo sa Sapang Palay Women Yun pong account. Lahat na po sila rito. Sige po. Lagay ko meron silang devotional ngayon Ang regular sila ngayon. Okay. Sige po. Sister Net, share po kayo. O reception. Medyo mahina po yata ang signal. Sige, habang naghahanap sila ng signal, ayo. Basahin natin ang mga nandito po habang... Ayan. Sister Net,
Wala po kaming marinig, Sister Net. Nagbabiyahe sila. Okay. Opo. Sige. Sister Net, pwede din pong kung Type na kaya lang, ay may type. Oo. Opo. Sige. Tuloy tayo mga kapatid. From Sister Evangeline Ligaspi from Advent Mission FB. God first morning po. Pag po galing sa Panginoon ang pagpapala, may kapanatagan, may bunga ng kakontentuhan, hayag sa buhay ang bunga ng lahat ng ito. Yan, amen. Totoo yan mga kapatid, no? Salamat po Sister Evangeline sa iyong share. At ganoon din po kay Brother Oscar. Yan, San Pedro. Kapag ikaw ay may kontentong puso sa buhay, ito ay isang tanda ng tunay na pagpapala at malalim na pananampalataya sa Diyos. Unang Timoteo 6:6-8, ngunit ang tunay na kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong mailalabas. Kaya kung tayo'y may pagkain at pananamit, dapat na tayo makontento. Amen. Pinagpapala nito na dapat tayo maging kontento. Pinapaalala nito na dapat tayo maging kontento sa mga kung ano ang mayroon tayo at huwag masyadong maghumaling sa kayamanan. Dapat tayo'y magtapat sa kung ano ang pinagkakatiwala sa atin. Ayan. Thank you very much po, Brother Oscar, sa iyong insight at reflection na ibinigay sa atin. Ganun kay Sister Ligaspi, ang pinpoint dito yung contentment. Kapag tayo'y na kay Kristo at yung mga pagpapalang tinanggap natin mula sa Kanya, ay may kakontentuhan mga kapatid. Hindi na tayo maghahanap pa ng anumang mga bagay po sapagkat ito'y galing sa ating Panginoon. Thank you very much po. At kay Sister Edita Jones, napakabuti po ng Panginoon sa lahat ng oras, kaya't nararapat lamang po na ibalik natin ang ikapotandog. Tumingin lamang sa Panginoong Jesus, kulang pa ang buhay natin bilang kabayaran sa pagmamahal ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Sa pagbubuwis ng buhay, nararapat lang din na magkaroon tayo ng combined offering plan. Panginoong Diyos ang magmamay-ari ng lahat ng bagay sa sanlibutan. Amen. Amen. Thank you very much po mga kapatid. No? Napaganda po na inyong mga reflection. Talagang dito sa mga nababasa po natin, nakikita ko pastor na yung puso ng ating mga kapatid ay converted na talaga sa mga principle at sa mga katotohanan na ating patuloy na pinag-aaralan at nababasa mula po sa ating Panginoon. Pastor, Opo. at sa totoo nga Pastor, ako ay kung kukolektahin natin lahat yung mga reflections ng mga kapatid, yung mga applied principles sa buhay nila, pwede na ho natin collection yan ng sermon, midweek, vesper, at saka po ng sabat. Totoo yung pastor. Yeah, meron na ho kayong isa-share. That is, alam nyo yung mga biblical principles na yan, ay founded yan mga kapatid sa ating mga pinag-aaralan araw-araw. Nagiging buo na ho sa inyong puso ang lahat ng yan. Share na po natin yan mga kapatid. That's something na golden sa puso natin. Golden na po yan. Treasure na po natin yan na pwede na po natin ipa-encourage sa mga kapatid na nanghihina. Lalo na yung hindi pa po natin Pastor Jerry, sa direction na ito. Opo. Amen. Okay, Pastor Nelson? Pastor Jerry, Yup. masarap mag-compile ng testimony ng combined offering plan. Ha? Amen. Amen. Hello, Pastor. Opo, narinig po namin. Masarap masarap mag-compile ng Ng mga testimonies. masarap mag-compile ng testimony ng combined offering plan at gawin nating devotional ng yung bang one year devotional. Amen. 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 Yeah, mga small stories. Kapatid, at tama po yan. Pwede yun natin gawing project yan dito sa ating group na ito. And other, yung pong mga nasa FB live stream, palagi natin kasama. Gawin natin long project yan, mga kapatid. Yung mga reflections natin sa counsels on stewardship and other biblical principles ng stewardship na pwede natin gamitin yung mga foundation. Amen. That's good. That's a good project. I think that's God's will. Okay. Ayusin lang po natin, i-compile na mabuti. Lalo na yung mga short stories nyo, mga kapatid. That would help for the compilation ng testimonies for, tawag natin siguro dito ay testimonies of God's faithfulness. Okay. Yeah. Tama. Po.
Amen. Praise the Lord. Magandang suggestion, Pastor Nelson, no? Pag-pray natin. Okay. So, mula na naman po sa ito po ay galing sa Facebook page. Kay Sister, nabasa ko na po ba itong Di pa. okay. Okay, kay Sister Rita Jones po ulit. Sabi niya po rito, hindi tayo pinagkukulang ng Panginoon. Tayo lang ang nagkukulang sa Kanya. From Lamao Adventist Mission Group. Thank you po. At kay Sister Imelda Diego, happy God First Morning. Amen po, Pastor Jerry. Kung tayo lang po ay magiging tapat at mabubuting katiwala sa pagbabalik na ikabuat ng handog, COP, kailanman walang anak ng Panginoon ang pinagkukulang at nagugutom. Kung tayo ay magiging masunurin at magkakaroon ng paglilingkod ng may kasiyahan at kagalakan sa ating puso na maglingkod po tayo sa ating kapwa. Isuko po natin ang ating sarili upang tayo ay patawarin at huwag mawaglit sa kaligtasan. Tanging sa Panginoon lamang tayo makatagpo ng kapayapaan at panibagong pag-asa sa ating buhay. Maging bukas palad po tayo sa lahat ng oras. God bless us all. Amen. Amen. Oh, thank you very much. Pastor, ang principle palagi natin dyan sa reflection ni Sister Melda Diego, put God first and you will never Bilas. past. Yes. Deuteronomy chapter 28, you read it mga kapatid. Talagang pinangako ng Diyos. Kung tayo lamang magtitiwala sa Kanya at uunahin siyang palagi, hindi tayo niya pagkukulangin. Palagi natin ma-appreciate. Kahit maliliit na mga dumarating, we will appreciate it. God is good. Galing yan sa Panginoon lahat. Amen. Praise the Lord. Pastor, meron na lang pong dalawa po rito. No? Itutuloy ko ng basahin. Po. Sige. Okay. Sabi po rito, from Sister Net, sorry hindi po kaya. I-share ko lang po sana experience ng COP namin kahapon sa church. Hindi na kasya sa buslo ang aming mga offering. Ha? Dati po maluwang ang kahon. Puro envelope na po. Sister. Puro envelope na. Wow, praise the Lord. Napakagandang patotoo mga kapatid. Ayan, yan po pagpapala ng Panginoon sa atin. Puno ang buslo. marami na magagamit sa misyon. Amen. Una ang gawain ng Panginoon, yes. Mas mapapabilis at mas lalawak po ang gawain ng Panginoon. Purihin po ang Diyos. Okay, from Sister Nerissa Erila Francisco, ako po ay patuloy na nagtitiwala sa Diyos. Alam ko pong sa patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos ay mapagtatagumpayan kong lahat ng mga pagsubok sa pagkilala sa tunay na kalooban ng Diyos sa aking mga kaibigan at pamilya. Ayan. Amen. Praise the Lord. Kabutihan. Opo, sige po. Kayo po ba magre-report na missional church ngayon? Sabi po ni Pastor Nelson ay Lubao po muna. Lubao Church po muna. Sino kaya ang reporter nila? Wala pa po si Pastor Alpi David. Andito na po si Pastor Alpi. Andito po si Pastor Alpi David. Okay, so ang presentation ay nasa akin, Pastor Alpi. Kung gusto mong tulungan kita, I can assist you sa projection ng PowerPoint. Kung gusto mo lang naman, kung kaya mo naman, sana si Pastor Alpi. Dapat magawa ko siyang co-host. Ayun. Ayan. Okay, akin na. Okay, punta na tayo doon sa missional report, Pastor. Okay po. Sige po. Pastor Alpi. Ginawa na kitang co-host. Yeah. Okay. Ayan. Yes. God first morning, Pastor. Take it away. Okay po, happy God first morning po sa lahat. Happy God First Morning, Pastor. Sige po, andito po ang ating pong treasurer nating Lubao Church. Kung kayo pong pwede po siya mag-report. Sister Claire, nandiyan po ba kayo? Anong pangalan, Pastor David? Anong pangalan? Si Sister Claire S. Gerab po. Si Ate Claire. Ate Claire. We are happy to hear you today reporting. Sige, si Ate Claire. Ate Claire, gawin ko rin po kayong co-host. Yan. Nasabihan mo ba siya, Pastor? Pastor, nasend ko na po sa inyo yung report ko. Wala po yung laptop ko.
Hindi pa, project ko po, project ko. Ayan, yan ha. Ayan, Pastor, kaya Tigler, nakikita mo? Sige, thank you po. Sige po. Kayo na po. Tithes and Combined Offering Plan po ng Lubao Church. Sige po, Pastor. Pwede pong ano. So, ito po yung, sandali lang po, kunin ko lang yung salamin ko. Okay po. Pastor, nawala po. Ano ho nawala? Yung salamin nyo? Hindi po yung ano. Okay. Yes. Okay, yan. Okay po. Ito po yung total active members po ng Lubao Church, 40. Ang children po ay 8. Ang youth ay 10. Ang adult po ay 22. Yan po yung, at meron po kaming 4 na active care groups. Next po. Ito po yung stewardship profile na po. Ate. Ito po yung stewardship profile po namin. Bali po yung amin pong total giving units ay 25. Meron po kaming COP 10% or more na 2. Meron po kaming COP 10% na 8. Meron po kaming 10% below na 8 din at non-systematic po na 7. Next. Yun. Ito po yung aming liberality index po. Noong January ay meron pong 4% at February 4.7%. March po ay 5.3%. Pagdating po ng April ay naging 3.6%. Pagkatapos po ay naging 4%, naging 4.2%. Pagdating po ng July ay naging 10.5% na po. Tapos naging 8.5% po. Tapos 7.8%, 7.32%. At pero pagdating po namin doon sa December na nag-start po yung ating God First Morning, purihin po natin ang Panginoon, naging 10.3% na po ang aming liberality index. Amen. Pagdating po ng January, yan na po yung kalalagayan namin sa church ng liberality index po namin. Ang January po namin ay pantay na po yung tithes and offering namin. Pero pagdating po ng February, mas lalo po nakikita po natin na talagang napakabuti po ng ating Panginoon. Kasi pagdating po nitong February, naging 13.5% na po yung aming. So, ibig sabihin po, mas malaki na po yung aming offering kaysa sa aming tithes. Amen. Amen. Praise the Lord. Tapos po, ito po yung missional budget po namin. Yung COP funded ng church activities po. Yung sa elder po ay 2%. Tapos po, sobrang liit po, hindi ko na po mabasa. Okay na po. Huwag na po natin basahin. Okay na po. Opo. So yan po yung aming yan po yung kalalagayan ng aming church ngayon, Pastor. Bali po ang mga
activities po namin ay funded na po ng aming COP. Na yan po ang So yun po yung aming report sa aming church, kalalagayan po ng aming church ngayon pagdating po sa COP. Praise God po na yung mga kapatid po ay nagiging napakabuti po ng Panginoon sa kanila. Amen. Praise the Lord. Amen. Dr. Alfie, mayroong dalawang testimony dito sa inyo rin ba galing? Opo, boss. Sige po, papalabas ko na ha. From Lubao. Sige po. Hi, hello po mga kapatid. Ako po si Girlie Susie from Lubao SDA Church sa Pampanga. So narito po ako para magbigay ng aking testimony patungkol sa paano naging faithful ang ating Diyos sa kanyang mga promises kapag tayo ay naging tapat na steward sa Kanya. Pagtapat tayo sa ating mga tithes and offerings. So, ikwento ko po muna, dati, hindi man po ako nagte-10% na offering. Yung tithes automatic yon 10%, di ba? So, alam naman natin yun na yung mga 10% na makinikita natin or income natin or natatanggap natin is hindi sa atin, sa Diyos yun. Tapos, tayo din ay nagbibigay ng offering dahil ito ay tulong sa gawain ng Diyos. May sulong ang gawain ng Diyos. Ngayon, dati po, yung offering ko po is hindi niya inaabot kung magkano yung tithes ko. Lagi po siyang mas mababa. Sa akin kasi, dati yung pagkakaano ko noon is, importante lang naman yung tithes. Importante 10% yung tithes ko. Tama yung calculation ko, tapat ako doon. Tapos yung offering is, kung magkano lang yung maibigay mo, 'di ba? Ganun po ako dati. And usually, less than, mas mababa or mas konti po yung offering ko kesa sa aking tithes. Ngayon po, nung last year, umuwi po ako ng Gensans kasi sa General Santos City po, sa Mindanao, kasi nagkasakit yung mama ko at actually namatay na siya. So last year, nung umuwi ako, kasi na-hospital na siya noon, tapos dumiretso akong hospital. Doon, okay pa si mama noon, lumalaban pa siya sa hospital, tapos nakakapagkwentuhan pa kami. Then, meron po akong dalang baon. Bale, yung baon na yun ay financial na tulong po sa kanya na nanggaling po sa mga kamag-anak ng mga kapatid, mga kapamilya ng asawa ko dito sa Lubao. Tapos, shinare ko sa kanya na, ma, ito, nagbigay sila sa akin ng ganito para daw to sa'yo, tapos ganyan. Tapos sabi ng mama ko habang nakaupo siya dun sa hospital bed, ang galing talaga ng Panginoon. Sabi niya, iba talaga yung tithes and offering. Sabi niya yun. Kasi yung mama ko pala, mga kapatid, bukod sa 10% na tithes, ang gawain niya na pala talaga noon pa is 10% tithes and 10% offering din. Kasi yung mga tulong po, financial na tulong na dumating po sa kanya, pinapabawasan niya po sa amin, itabi niyo na yung tithes and offering. Kasi ibibigay natin sa simbahan yan. So, tulong na po yun na para na sa hospitalization niya po, pero pinapabawasan niya po yun. Kasi kailangan niya daw magbalik sa Panginoon. So, yun po yung gawain ng mama ko. 10% tithes, 10% offering. Ako naman nung time na yun, sabi ko, gabi naman si mama mag-offering. Okay lang yung 10% na tithes, pero malaki-laki na din yung 10% na offering na yun na. Pero sinarili ko lang po yun. Hindi ko naman po sinabi sa kanya. Pero parang na-surprise ako na ganun pala sila mag-tithes and offering. Tapos po nun, so ayun, natapos na yung mga event dun sa Jensen. Well, naging mabuti po yung Panginoon all throughout yung pinagdaanan ng mama ko sa ospital hanggang sa namatay siya, kasi talagang hindi naman kami yung hirap na hirap sa pinansyal. Ang Panginoon po ay marami pong paraan na ipinakita sa amin na talagang tinutulungan niya kami financially. Dahil nga lalo na yung mama at papa ko ay tapat po sa tithes and offering. At hindi ko po makakalimutan yung sinabi niya talaga noon, na sabi niya, iba talaga yung tithes and offering, iba talaga yung Panginoon. Pag oras na nangangailangan ka, talagang nandyan yung Panginoon, ipaparamdam niya sa'yo na nandyan ka. So, ayun po, fast forward, bumalik na po ako ng Pampanga.
nung time naman po yun, na bumalik na ako dito sa Lubao, may time noon na si Pastor Alpe David po, yung naging speaker namin sa Divine Service. Tapos, doon po, yung topic niya is yung about sa treasures in heaven. So, in-emphasize niya po doon yung about sa 10% tithes and 10% offering. Yung 10% na tithes is automatic na yon, pero pala yung pag-offering din pala natin is isang way kung paano tayo natin pinapakita kung nasan ba talaga yung treasures natin. So, doon po, parang mas naintindihan ko na po. Tapos, bumalik po naalala ko po yung ginagawa nila mama na, tama pala sila mama, tama na pala yung ginagawa nila noon na 10% tithes, tas 10% offering. Akala ko, ano lang yun, ganun lang talaga sila mama. Pero, doon ko po naintindihan yung combined offering plan na marami na palang pinapatunguhan yon. So, maganda na magbigay na din tayo ng 10% offering or mas higit pa. So, doon, na-encourage po ako. Simula noon, yun na po yung practice ko. So, lately lang po yun, hindi, yung ginagawa kong 10% tithes and 10% offering, nag-start lang ako mga September last year na. So, di ba, kailan lang, no? So, doon, nung naintindihan ko yung COP, so, doon na ako nag-start. At first, parang nagpapasalamat lang ako lagi kasi may trabaho ako na nakakatulong talaga sa aming pamilya financially. At ito kasing pagta-tithes and offering ko, ito yung parang connection ko with God na talagang kumakapit lang ako sa Kanya. Kapag feeling ko kasi pag hindi ako naging tapat sa tithes and offering ko, anytime pwedeng mawala yung trabaho ko, anytime pwede kaming mahihirapan kami financially. At wala po akong ibang kinakapitan kundi yung Diyos lang po dahil wala naman po akong mamanahing hindi naman po kami mayaman. Yung mama at papa ko, nagbe-bakery lang yung papa ko, tapos wala, lang kami, simple lang yung buhay namin. Kaya yung Diyos lang talaga yung kinakapitan ko. Kaya sinisikap ko maging tapat sa aking tithes and offering. Ngayon, mga kapatid, nung kailan ba yun? Last January pala. January, ngayong taon na to, parang bandang katapusan yata ng week ng January, doon ko po naramdaman yung ng Panginoon, yung talagang tinupad niya yung promise niya na kapag naging tapat tayo is hindi niya tayo pababayaan, and He will 'di ba, yung ibibigay niya yung lahat ng pangangailangan natin. Nung January po kasi, nung end ng month of January, nagkaroon po ng announcement, nagkaroon kami ng meeting sa department namin, at nagkaroon po ng announcement na merong mga na-lay off sa company. So, natanggal, wala na sila sa company ngayon. So, matagal na po akong nag-work dito, siguro may ng magto 2 years na po siguro. Magto 2 years, oo. Hindi ko po inaasahan na magle-lay off. Darating yung araw na magle-lay off. Kaya noong time na yun, na ina-announce, grabe talaga, sobrang laki ng pasasalamat ko sa Diyos na hindi ako nasama. Kasi biglaan po. Imagine mo yun, magle-lay off, sasabihin sa'yo, wala ka nang, tanggal ka na sa trabaho. Tapos wala akong backup, wala akong ibang aasahan na trabaho. Like, wala naman akong sideline, wala akong negosyo. Ito lang talagang trabaho ko ngayon, yun lang yung inaasahan ko. Para makatulong dito sa gastusin namin sa bahay, makatulong sa asawa ko. So, ayun, sobrang laking pasasalamat ko sa Diyos kasi hindi ako nasama dun sa mga natanggal. At kakaiba pa nun kasi yung hindi namin alam kung paano pinili nung pinaka-director namin kung sino yung matatanggal sa trabaho, kasi hindi naman sa performance, magagaling din yung mga natanggal, maayos din magtrabaho, tapos meron pa doon na mas matagal na sa akin. Kaya sabi ko, Lord, thank you po talaga kasi hindi ako nasama, at yun, mayroon pa rin talaga akong trabaho. Talagang hindi ako hinayaan ng Diyos na mawalan dahil siguro nakita din niya yung pagiging tapat natin. Tapos, hindi lang po yun mga kapatid. Itong part na to, na-share ko, is hindi ko na po yun na-share sa women's group. Kasi, in-announce to, parang next week na, week after nung nag-sharing kami sa care group. So, bukod po dun sa hindi po ako natanggal sa trabaho mga kapatid,
nagkaroon din ng announcement na nagkaroon kami ng raise. So, may dagdag na kami sa sweldo, mas sumaas na yung monthly salary namin. Kaya talagang napakabuti po ng Panginoon. Kahit minsan kasi iniisip natin mahirap naman yung 10% na offering kasi makakabili na din yun ng pang-ulam, pang-grocery. Pero mga kapatid, napakalaki po ng Panginoon, napakamakapangyarihan siya at marami siyang pamamaraan para matugunan yung mga pangangailangan natin sa araw-araw. Ang kailangan lang natin ay maging tapat at magtiwala sa Kanya. Kasi darating ang araw na pag nangailangan ka, hindi Kanya pababayaan. Kaya kumapit po tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pagiging tapat. Sabi nga ng Diyos, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. At sa Malakay din po, di ba? Bring ye all the tithes into the storehouse. At talagang ibibigay sa atin, ibubuhos ng Diyos sa atin lahat ng ating mga blessings at matutugunan niya ang lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya ayun po, sana mga kapatid, sana may na-inspire kayo kasi hindi tayo pababayaan ng Diyos. Basta maging tapat lang po tayo, maging tapat na stewards. Na-inspire po kayo mga kapatid, and thank you po sa chance na makapag-share, makapag-testimony tungkol sa how great our God is. Thank you po. Amen. Happy God First Morning po mga kapatid. Ako po si Jared Paksida at miyembro po ako ng Lubao Church. At nais ko pong ibahagi ang aking experience sa pag-CCOP po. Kasi po simula po nung nakakapakinig po ko ng mga testimonies sa God First Morning ay napagpasyahan ko rin po na subukan ko rin po ang pag-CCOP. Simula po nung December ay nagbibigay po ako ng 15% na COP at napansin ko po na bilang estudyante rin po, pwede rin pong makibahagi sa gawain ng ating Panginoon. At ang napansin ko rin po ay hindi po ako nagkukulang sa mga kailangan ko at ipinagkakaloob po ng Panginoon ang lahat sa akin. At yun po ang aking karanasan sa pag-CCOP. Maraming salamat po. Happy God First Morning po. Amen. Amen. The Lord. Praise the Lord. Ang ganda. Ayan. Salamat mga kapatid sa inyong mga testimonies, no? Pastor, ang gandang tingnan ng mga stick, yung parang bar. Parang nag-uunahan pataas. Purihin po ang ating Panginoon sa umagang ito. Ayan. So, okay, ang susunod po mga kapatid ay ang ating dadako na po ba tayo, Pastor, sa ating reflection? Yes, schedule Okay. Sige po. So, ipagkaloob na po natin kay Pastor Seth ang panahon para po sa reading po ng Stewardship, chapter 20, 0.8. Okay, Pastor Seth? Good morning po mga kapatid. Talagang tunay na napakabuti po ng ating Panginoon. Habang binabasa ko po yung kasaysayan po ni Jacob na katapatan ni Jacob ay ginawan ko na rin po ito ng manuscript sermon para Sabado na aming Friday na gagawin kong pinakang series. Ang ginagawa ko mga kapatid, yung mga ating mga pinag-aaralan dito ay ginagawan ko na ng manuscript para ibigay sa mga kapatid, at ito yung kailang binabasa every Friday, Wednesday, or kung sino po naka-assign na mag-speaker. Kaya po gabi-gabi marami na tayong nagagawang manuscript sermon. Pero ito po ang kanyang kasaysayan ni Jacob, ay ang katapatan ni Jacob. Sa ngayon mga kapatid, ay ating pag-aralan ang buhay ni Jacob na kung paano siya natili tapat sa kanyang panata sa Diyos.
Maraming bisis po sa ating buhay na nagagawa natin mangako sa Panginoon sa panahon ng ating mga pangailangan. Ngunit kapag dumating ang ating kasaganaan, nakakalimutan po natin ang ating pangako. Ngunit sa buhay po ni Jacob, makikita po natin ang isang halimbawa na tunay na katapatan sa Diyos. Kaya una mga kapatid, ang panata ni Jacob, kung babasahin natin ang aklat ng Genesis chapter 28 hanggang 22, gumawa ng panata si Jacob. Kung sabi niya, kung sasamahan ako ng Diyos at iingatan ako sa aking taganakbay na ito, bibigyan ako ng makakain, may susuot, at ako'y makakabalik na ligtas sa tahanan ng aking ama na si Yahweh ay ang magiging aking Diyos. Ang batong ito na itatayo ko alaala ay magiging bahay ng Diyos at ibibigay ko sa inyo ang 10 bahagi na kung saan ay 10 bahagi na lahat ibibigay ninyo sa akin. Sabi ng Panginoon. Sabi nga ni Jacob, sa panaginip ni Jacob sa Bethel, ipinakita ng Diyos sa kanya ang isang hagdanang umabot sa langit na sumisimbolo sa koneksyon ng Diyos sa tao. Dito nangako siya sa Diyos na siya ay maglilingkod at magbibigay ng 10 bahagi ng kanyang tinatanggap. Sa sandaling iyon, siya po ay puno-puno ng sigasig at pananampalataya dahil sa presensya ng Diyos, mga kapatid. Ngunit matapos lumipas ang maraming taon, si Jacob po ay dumaan sa maraming pagsubok at tukso. Maaari niyang sabing marahil panaginip lamang iyon. Hindi ko na kailangan sundin. Ngunit hindi niya ito ginawa. Nanatili siyang tapat sa kanyang panata. Kaya mga kapatid, ang panata natin na katapatan sa ating Panginoon ay napakahalaga pala yun. Kaya nga, sa isang tayo mga ngako, kaya nga naalala ko tuloy, nung ako ay nasa gitna ng karagatan, 3 days and 3 nights, nasa gitna ng nabubog yung aming sinasakyang pandagat, yung barko. 3 days and 3 nights, wala ako, napalutang-lutang sa gitna ng dagat. So sabi ko, Panginoon, dalawa naman yung aking pangako. Kung ako po ay maliligtas, maglilingkod ako sa iyo. Pero kung ako po ay mamamatay, sana'y makita yung aking bangkay. Pero sa kabutihan palad, mga kapatid, napakabait ng Panginoon. Ako po ay kinuha doon sa gitna ng karagatan. At nung ako'y maligtas, hindi nagpanata ko na maglilingkod ako sa kanya kahit anong mangyari. Kaya mga kapatid, napakalaga pala yun. Ngayon, sa ating pag-aaralan ngayong umaga, ang panata at pangako natin sa Diyos, ito'y napakalaga katulad ni Jacob. So mga kapatid, ang katapatan ni Jacob sa kabila ng pagsubok, maraming taon ang lumipas bago nagkaroon ng pagkakataon si Jacob na bumalik sa kanyang lupain. Ngunit nang siya po ay bumalik, tapat niyang tinupad ang kanyang pangako sa Diyos. Una, nagbigay siya ng 10 ibahagi o ikapo ng lahat ng kanyang pag-aari. Meron siya nung daladala niya mula doon sa kanyang pinanggalingan papunta doon sa kanilang lugar, mga kapatid. Hindi niya itinuring ang kanyang kayamanan bilang kanya lamang, kundi bilang isang kaloob mula sa Diyos. Kaya kung babasahin natin yung nasa aklat ng Genesis chapter 32 verse 10, hindi ako karapat-dapat sa lahat ng pag-ibig at katapatan na ipinakita mo sa akin. Nung ako'y tumawid sa Jordan, wala akong dala kundi isang tungkod. Ngunit ngayon ako ay may 2 kampo na sa kabila ng kanyang yaman, mga kapatid, siya po ay hindi naging sakim. Nang mula nung siya po'y pinagpala ng Diyos, anuman ang meron siya, umalis siya doon sa kanyang lupain. Pero ang pagbalik niya, ang sabi niya, kampo na ang dala niya. Dati tungkod lang ang kanyang daladala. Ganun po pinagpala ng Diyos si Jacob sa kabila ng kanyang katapatan sa kanyang mga pangako. Pangalawa, mabalid, nagbayad siya ng mga hindi niya naibigay noong nasa banyagan lupain siya. Ibig sabihin, mabalid,
yung mga natatanggap niya noon nasa lupaing banyaga siya na hindi niya nabigyan ng ikasampung bahagi, ay ibinalik niya nung siya ay bumalik sa kanyang sariling bayan. At yun po ay dahil doon lalo siyang pinagpala, mga kapatid. Hindi lamang siya nagbigay ng ikapo, kundi ibinalik din niya ang bahagi ng kanyang yaman na hindi niya ibinigay noon dahil wala siyang pagkakataon. Ito'y nagpapakita ng kanyang integridad at katapatan sa harap ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga ang ating pagtugon sa tawag ng Diyos, sinabi po ng ating propetisa si Ellen G. White sa Testimonies for the Church, na kung saan marami sa ating panahon ang nabibigo kung saan nagtagumpay si Jacob. Ang mga pinagpala ng Diyos ay mas marami, ay may mas matinding tukso na hawakan ang kanilang kayamanan. Kaya mga kapatid, tayo ba ay tapat sa ating mga pangako sa Diyos? Marami sa atin ang nangangako sa Diyos kapag tayo ay nangangailangan. Nakakalimutan natin yon. Sa panahon na tayo gipit na gipit, maraming pangako, Panginoon, tulungan mo ako, gagawin ko. Pero pag nandyan na, nakakalimot natin. Ngunit nakakalimot tayo kapag tayo ay pinagpala ng ating Panginoon Diyos. Ang Diyos ay hindi nagkukulang sa pagtupad ng kanyang mga pangako. Kaya't nararapat lamang na tayo maging tapat sa kanya, mga kapatid. Kaya nga ang hamon sa atin, para sa ating lahat, una, maging tapat sa ating mga panata sa Diyos. Ano mang bagay ito ay atin dapat gawin. Kung nangako tayo sa Diyos na maglilingkod, gagawin natin ito ng buong puso. Dapat ganun, mga kapatid. Huwag nating ikompromiso ang ating panampalataya dahil sa material na bagay. Pangalawa, kapatid, pagkilala na ang lahat ng ating tinatamasa ay galing ito sa ating Panginoon Diyos. Hindi tayo ang tunay na may-ari ng ating kayamanan, kundi ang ating Panginoon Diyos. Kaya nga sabi sa Malakias, mga kapatid, na lagi natin nababasa at narinig sa Malakias 3, kapitulo 3 hanggang 10, talatang 10, dalhin ninyo ang buong ikapo sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Subukin ninyo ako ngayon sa mga bagay nito, sabi ng Panginoon na mga akbo. Kung hindi, bubuksan ko sa inyo ang mga durangawan ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang pagpapala na walang sapat na silid upang tanggapin ito. Kaya mga kapatid, patlo, magbigay na may bukas palad na may pananampalataya. Kaya nga sa ating pagbibigay sa Diyos ay hindi lamang isang responsibilidad, kundi isang pribilehiyo, mga kapatid. Ang Diyos ay nagbibigay sa atin hindi para lamang sa ating sarili, kundi upang maging pagpapala tayo rin sa iba na mga tao. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, sa pangwakas, mga kapatid, tulad ni Jacob, tayo ba ay tapat sa ating panata sa Diyos? Yan po ang mga katanungan. Tayo ba ay nagbabalik ng ikapo at mga handog na may pananampalataya at kasiyahan sa ating buhay? O tayo ba'y nakakalimot sa ating pangako kapag tayo ay pinagpapalad na? Yan po yung mga tatlong katanungan. Kaya nga sa umagang ito, nawa matuto tayo kay Jacob na kahit tumaan ang maraming pagsubok, hindi niya kinalimutan ang kanyang pangako sa Diyos. Nung siya ay nasa lupang banyaga, hindi siya nakapagbigay ng ikasampung bahagi nung panahon na yon. Pero nung siya ay bumalik at nagkaroon ng pagkataon, binayaran niya yon, binalik niya yon, at doon lubos niyang nakita ang pagpapala ng Diyos. Hindi lamang ikasampung bahagi, hindi lamang mga handog, kundi nagdaan pa siya ng mga bagay sa kanyang kayamanan para sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, na may makaroon tayo ng parehong katapatan at pananampalataya upang ating matanggap ang masaganang pagpapala ng ating
Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, nawa ating manasap ang pagpapala ng Diyos. Anumang meron tayo sa Kanya, ay anumang meron tayong na ipinagkaloob niya sa atin, ay ating ibigay, at dito natin makikita kung paano tayo patuloy na pinagpapala ng Diyos na katulad ni Jacob. Kung ito'y nangyari kay Jacob, na siya'y nagtapat at nagtiwala, naniniwala ako mga kapatid, na ganun din ang ipagkakaloob ng Diyos sa atin. Kung tayo patuloy na magtatapat at patuloy na magtitiwala sa ating Panginoon. Muli, God first morning sa ating lahat. Okay, thank you very much, Pastor Seth, sa iyong napagandang reflections na ibinigay sa atin sa aklat ng Councils on Stewardship, chapter 20. Okay, at purihin po natin ang ating Panginoon sa pagpapalang ating napakinggan sa umagang ito. Ngayon mga kapatid, tayo po ay dadako na sa ating prayer. Ngunit pala akong mic. Meron na pala. Ayan, okay. So mga kapatid, yan na yung mga dapat natin tandaan. Kita nyo, sa ating pambuhay, masasabi ba natin na para tayo si Jacob? Yung tayo ay kulang. Sige ang panalangin. Yung tayo ay pinagpala na nakakalimutan na natin yung ating panata sa Panginoon. Naway hindi mga kapatid. So, una-una, aral na natutunan ako dito o matutunan natin dito ay yung katapatan sa pangako. Pag tayo nangako, maging tapat po tayo sa Panginoon, lalo sa Panginoon. So, anumang sitwasyon yan, mahirap man, or talaga namang dapa sa kahirapan, ipagpatuloy natin ang katapatan sa pangako. Malamang sinusubok lang sa atin si Satan, kaya tayo nagiging dapa, kagaya ni Job. So, pangalawa, may pananagutan sa biyaya. May pananagutan tayo sa mga biyaya natin tinanggap. Ano yun? Ibalikan para sa Panginoon at magpasalamat sa Kanya na may pananampalataya. Yan yung tithes and offering. Po? So pag may mga blessings na dumadating, may pananagutan tayo mga kapatid. Hindi yan para lang dumaan lang sa ating palad, binili lang Shopee, Lazada, tapos na. Unahin natin ang Panginoon mga kapatid. At pangatlo, pagkilala sa Diyos bilang may-ari ng lahat. Huwag natin kalilimutan yan, napakahalaga. Ang Diyos ay may-ari ng lahat. Naalala niyo yung kanina testimony ni Ate Girl. Ang ganda, So, naunawaan niya na ang kanyang trabaho, ang kanyang lahat na mayroon sa isang Panginoon. Isang pitik lang ng Panginoon, maaari itong mawala. Ayun nga, muntik nang mawala, Noong lay off sa company nila, matinding pananalangin ang ginawa niya na huwag siya mapasama sa layoff. At kaya naman, bago pa siya makaranas ng ganun, tapat na siya, at nung hindi siya nasama sa layoff, tuwan-tuwa siya, salamat sa Panginoon, at patuloy siya naging tapat. Isang katunayan mga kapatid, na ang tapat sa Panginoon ay hindi magugutuman. Hindi talaga yan magugutuman. Kaya saan tayo pipili? Magtapat o maging makasarili? Nawa mga kapatid ay alam natin yung tamang sagot. At welcome pala kay Sister Reynalyn Gutierrez. Muli ko nakita yung pangalan ni Sister Reynalyn Gutierrez. Welcome po ulit. At sa mga nandiyan sa background, mag-chat po kayo at isasama namin kayo sa panalangin. Po. At sa ating pananalangin muli, magkaroon tayo ng hanggang 30 seconds silent prayer. Ibulong na natin yung ating mga prayer cards, yung mga pangalan na ating ilalapit sa Panginoon na gusto natin na hipuin ang Holy Spirit sa buong taon na to. Andiyan yung mga asawa natin na hindi tayo sinusuportahan sa gawain. Sama natin yung mga kapatid natin na tumalikod sa Panginoon. Ayan, meron akong 3 kapatid na pinapanalangin ko yan araw-araw po. At hindi ko kaya sa aking personal na kakayahan na sila ay may balik sa Panginoon. Ngunit ang Holy Spirit ay gagawa ng para maaaring aking sineshare ay mapanood nila one day, at ma-realize nila yung katotohanan. Sige po mga kapatid, ayan, salamat sa
pakikinig at tayo manalangin mga kapatid. Let's pray po. Let's pray. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa umaga na ito, muli po kami nagpapasalamat po sa inyo. Napakaganda ng lesson, napakaganda ng testimony, tunay na humipo sa aming mga puso. Salamat sa inyong patuloy na pagiging tapat po sa amin. Sa kapila ng kami, minsan na hindi nagiging tapat sa iyo. Tinatalo kami ng mga pagsubok na mabibigat na dumarating sa aming buhay. Dinadaya kami ni Satan na pinapaisip sa amin na kayo'y naunawaan niyo ang aming kalagayan. O takilan Diyos, tunay na naunawaan niyo po ang aming kalagayan. Ngunit kami may gampanin na dapat gawin, na maging tapat kami sa inyo, sa aming mga pangako. At kami ay sa pamamagitan ng mga aral at testimony sa bawat umaga ay natututo, dakilang Diyos. Tulungan niyo rin po kami maging tapat, mapagbahagi sa iba upang sila rin naman ay magkaroon ng pagkakataon na maging tapat sa kanilang mga panata at maranasan ng kaligayahan sa puso ng isang tapat na lingkod, na isang tapat na katiwala niyo po, o dakilang Diyos. Salamat sa mga aral sa umaga na tunay na nakapagpapabago unti-unti ng aming pananaw, ng aming buhay, ng aming karakter. Salamat po sa patuloy na pagmamahal sa amin. Ramdam po namin ang inyong pag-ibig. At gayon din sa aming panalangin, nandito ang kapatiran. Nakasama namin na nanalangin. Meron kami mga commitment cards, prayers para sa aming mga kamahal sa buhay. Ang mga pangalan na ito ay nais namin ilapit sa inyo ng sabay-sabay. Nawa ang Holy Spirit ang humipo. Marami kayong kapamaraanan kung paano sila may lalapit po sa inyo. At kayo po ang aming inaasahan, sapagkat sa aming sariling kalakasan ay wala po kaming magagawa. Dalangin din po namin ang mga prayer request ng mga kapatiran. Unang-una, yung gawain dito sa West, sa South, diyan sa Bulacan, kina Pastor Nelvin, ay patuloy niyo po silang pagpalain yung mga laging leaders. Yung aming 2025 harvest ay patuloy na kami ay samahan maging matagumpay sa gawain na ito. Ganyan din dalangin namin yung may mga karamdaman na patuloy na nagpapagaling sa kanilang karamdaman, nagpapalakas. At ang aming mga kapatiran na narito ngayon kasama namin na dalangin, nagpapasalamat. Ang sambahayan ni Ate Reby, gayon din lalo higit ang San Leonardo Church. Sila po ay nasa mabigat na estado ng kalagayan ng San Leonardo Church para sa pananampalataya ng kapatiran. O dakilang Diyos, tulungan niyo po sila na kayo ang kanilang sambahin, na sila ay makasimba kahit na walang sundo, sila ay makasimba kahit walang libreng tanghalian, sila ay makasimba dahil dakilang Diyos, kayo po ang kanilang pinaglilingkuran, kayo po ang kanilang sinasamba, kayo po ang kanilang tinanggap, at hindi ang mga privilege po na ito, dakilang Diyos. Tulungan niyo po ang mga leaders ng San Leonardo, lalo na si Ate Reby, na patuloy na siya ay maging malakas. Gayon din ang kapatiran na tumutulong sa gawain, at sila ay patuloy na maging tapat po sa inyo upang sila hindi maghirap, hindi magutuman, at higit sa lahat magamit sa gawain pagtatapos na yung gawain. Dalangin din po namin ang sambahayan ni Ate Lorna, Kuya Bobby, sa kanilang hanap buhay, sa kanilang kalusugan, o dakilang Diyos. Kaya din yung kanilang mga malalayo na anak, sila Tintin at si Buboy. Dalangin din po namin ang sambahayan ni Ate Mitch, patuloy na siya ay palakasin sa araw-araw, pisikal at espiritual, at maging liwanag ng kanyang tahanan at ang kanyang mga anak na nag-aaral. Ay kung paano nyo kami tinuruan noon, o dakilang Diyos, nung kami mga nag-aaral pa na magkakapatid, na 4 na magkakapatid. Kami po lahat ay yung pinagtapos sa kabila ng mahirap na buhay. Kaya din si Ate Mitch na kung saan nagtitiwala po sa inyo,
mag-aaral ang kanyang mga anak ng sabay-sabay. Siya po ay samahan sa kanyang patuloy na pagtawid sa bundok, mataas na bundok na ito, at samahan ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Alam namin ang inyong biyaya ay darating at darating kagaya ng inyong mga pangako. Dalangin din namin ng sambayan ni Sister Sweetie Burgos Lopez, ang kanyang buong pamilya, ang kanyang asawa, ang kanyang anak, Sister Hannah, at ang kanilang pinagkabuhayan. Gayon din ang sambayan ni Sister Teresita Dairet Reyes, kasama ng kanyang pasasalamat o dakilang Diyos, ang kanyang biopsy ay pinin, at nawa patuloy na benign. Sila ay patuloy na samahan siya sa kanyang patuloy na pagpapalakas, maging halimbawa siya sa kanyang mga mamahal sa buhay, sa kanyang mga anak, mga manugang, mga apo, at patuloy na gamitin siya at ang kanyang panata sa inyo ay siya ay maging patuloy na tapat para maging halimbawa siya sa kanyang nasasakupan. Dalangin din po namin ang sambayan ni Sister Josephine Mercado sa pangunguna sa San Leonardo Church. Kailangan niya po ay inyong tulong at gabay sa kalakasan ng pananampalataya, maging halimbawa ng kanilang nasasakupan. Gayun din ang gagawing crusade dito sa amin sa Gapan. Gayun din naman ang paghahanda para sa crusade sa Peñaranda Church. Gayun din namin sinasama sa panalangin ng sambayan ni Nanay Nerissa Francisco. Patuloy niyo siyang gamitin na maging halimbawa sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak, mga apo, kung paano maging tunay na tapat, gaya ng sinabi ng aming kapatid sa testimony, na naging halimbawa sa kanyang anak at nakita ang inyong kabutihan at sila ay sumunod sa halimbawa na ipinakita ng magulang. Nawa si Nanay Nerissa para sa kanyang mga anak at mga apo maging maliwanag ang kanyang halimbawa, at gayon din sa kanyang mga kapatiran sa San Antonio Church. At alam namin na kayo gumagawa sa ano pa mga kapamaraanan na kami magiging effective sa lahat ng kaya namin gawin. At sa pamamagitan ng pagiging isang magandang halimbawa, kami makapaglingkod po sa inyo, dakilang Diyos. Gayon din ang sambayan ni Sister Nimpa Rivera sa Tabacao Church at ang kanilang mga leaders doon, patuloy na palakasin, patatagin. Gayon din ang sambayan ni Ma'am Femix sa Mambuong Gaes, administrations, pupils, parents, at ang mga nalalapit na programa at ang aming mga pangarap sa paaralan na ito. Na alam niyo po kung ano ito, magkaroon kami ng high school dito sa amin sa Gapan, upang sa ganun na mga bata ay makapagpatuloy sa kanilang tinanggap na edukasyon na matuloy na mailapit namin sa inyo, pati ang kanilang mga magulang. Ngayon din ang sambayan ni Sister Janet Gatmaytan kasama na si Brother Jojo at ang kanilang anak na si Migs, ang kalusugan ng aming numero 1, nilalapit po sa inyo. Ngayon din ang sambayan ni Sister Mildred kasama ng kanyang mga prayer request, Sister Shirley Rosacinto, ang kanilang kalusugan, Sister Gloria Balbido, ang kanyang buong pamilya o dakilang Diyos, si kapatid na Ray Galfa kasama ng kanyang mga kahilingan at pasasalamat, si Sister Penny Ronas kasama ng kanyang buong pamilya, ang sambayan din ni Sister Angelita Tablada, ang sambayan ni Sister Sinaida Manarang kasama na yung kanyang mga anak at ng apo at yung anak niya nagdadrive araw-araw, ang sambayan ni Sister Reynalyn Gutierrez o dakilang Diyos, ang sambayan ni Ate Evelyn Sabat, ang sambayan ni Sister Rose Chris Encarnado kasama ang mga kanyang prayer request sa kanyang mga mahal sa buhay, kalusugan, kagalingan, at blessings na ng espiritual. At sa huli ang sambayan ni Sister Annie na nakikinig sa background. Gayon din ang iba pang mga nakikinig sa background na hindi namin nabanggit. Salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. Patawad ko sa kami na sampung nagkulang at nagkasala. Ito po aming dalangin sa pangalan na Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Ano po? Ayan, salamat sa mga prayer warriors. Salamat sa patuloy sumubaybay. Alam ko na bless kayo sa mga ganito dahil ako mismo habang nandito nakikinig ay napaluha pa nga ako ng kaunti sa testimony na yan. Ano? Naalala ko yung aking mama tuloy. Nung panahon na siya ay nasa banig ng karamdaman. Ano po? Naalala ko. Minsan nakakamiss yung gano'n. Ano? Nakakamiss yung mga panahon na naandyan yung mama mo, no? Tapos biglang wala na. Wala na, no? May kwento na lang ang iyong maalala. So, ganun pa man ay nagpapasalamat ako.
At ako yung isa niyang na-disciple. Na-disciple ako ng aking mama, no? So, ayan, at ganun pa man, magkikita kami sa second coming, mga kapatid. Ano, yan ang maganda, magkikita kami. So, ayan na po, hanggang bukas po muli, mga kapatid. Salamat sa patuloy na pakikisama at sa prayer warrior. Salamat po sa inyo. Alam nyo, hindi tayo malulungkot pag tayo sa umaga pa lang inuuna natin ang Panginoon. Ano? Mabigat man ang maghapon, magiging magaan. So, ayan po, mga kapatid. God bless morning po sa ating lahat. Sister Sweetie, salamat po sa mga prayer. Purihin natin ang Panginoon. Praise the Lord sana sa Panginoon ng kapurihan, sa atin ang kagalakan. Ang ganda din ng salamat ni Sister Teresita, binay yung kanyang biopsy, yung kanyang bukol, ano. At kayo din naman sa inyong mga nandiyan sa background. Sister Annie, hindi ka nag-comment, sige, baka mamaya sa replay ka makapanood. Sarap matulog pag linggo, no? Sarap matulog. Medyo papaliwanag na dito sa amin. May nakikita ko na ang kalawakan, unti-unti sisikat ang araw. Salamat din po, Nanay Nerissa, at God bless po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have desire.